Amen. Praise God. Ngayong gabi, minsan pa tayo po ay kapasimula sa gawain ng ating Panginoon sa pamamagitan ng isang malaman na pagsambang awitin. Pasimulan po natin ng gawain ng ating Panginoon ang pangangaral, pagbabahagi ng salita ng Diyos. Tayo po imawit ng isang awitin. Amen. Here I am to worship. Here I am to worship. Amen. Praise God. Isang kapagpalang gabi at ang papuri at parangal ay tanging sa ating Panginoon. Ngayon pong gabi nito, tayo po ay dumalangin sa ating Panginoon. Hingin natin ang gabay at patnubay
at pangunan ng banal na Espiritu sa ating pong mga buhay. Ang mga banal na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, ngayon pong gabi ay kami po ay nakakaisang puso. Panginoon, isang layunin. O Diyos, Ikaw ay maluwalhati at mataas sa aming pong kalagitnaan, Panginoon, sa pagkakatipon na ito at sa pangangaral ng iyong pong salita. Dalangin din po namin ngayon pong gabi, O Diyos, Ikaw ang mangusap at magsalita sa bawat pakinig ng iyong mga anak na magsisipakinig ng banal mong salita, O Diyos. Dalangin din namin, Panginoon, ang amin pong nararanasan ngayon, nakaranasan, Panginoon, sa pandemya na ito, O Diyos, minsan pa, sa iyong mga kamay, amin pong pinagkakatiwala ng lahat ay magkalakit-lakit, O Diyos. Ikaw magbigay, Panginoon, ng kagalingan, Panginoon, sa mga may karamdaman, maging sa mga taong apektado, Panginoon, ng COVID-19 na ito, Panginoon, Lugad. Dalangin po namin, Ikaw ang malayang kumilos, Ikaw ang gumawa ng mga bago at dakilang bagay, Panginoon. Ang karanasang ito, Panginoon, ay lalong maglapit sa amin patungo sa iyo, Diyos. Pagpalaan niyo po kami, Panginoon, ang aming kapulungan mula sa Prescott, Arizona, ang mga namiminuno sa amin, kasama, Panginoon, ng bawat iglesia, Panginoon, amin pong inilalapit at pinadalangin, Ikaw, O Diyos, ang malayang kumilos at gumawa sa bawat isa, O Diyos. Maraming pong salamat maging leadership dito sa Pilipinas, Panginoon, ang aming pong kapulungan mula kay Pastor Boyet, din ng mga regional leaders, Panginoon, ay pong tinalaga, Pastor Ernie, Panginoong Diyos, dalangin namin na bawat mga manggagawa, Panginoon, sa bawat lugar kung saan Ikaw ay nagtanim ng iyo pong mga iglesia. Pagpalaan niyo, Panginoon, maging mga kapatiran, ingatan niyo nga po, Panginoon. Maraming pong salamat. Ngayong gabi, basbasan mo na rin, Panginoon, ang mga salita mong mahahayag, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Ngayon pong gabi ay tayo po'y diretso sa gawain ng ating Panginoon at hindi po natin pwedeng baliwalain ang salita ng Diyos sapagkat ito po ay napakahalaga. Amen? Kaya po ako po'y naniniwala ngayong gabi na sa ganitong mga pangyayari, pwede pa rin po nating paglingkuran ang ating Panginoon. Kaya ako po ay magmiministeryo at mangangaral ng salita ng Diyos. Amen? Narito ang aking pamilya na kailangan nilang makarinig ng mabuting balita ng ating Panginoon sa gitna ng mga hindi magandang kalalagayan. Amen? Ay meron pa rin po tayong mabuting balita. Kaya po, kung kayo po ay nagsisipakinig at nagsisipanood ng pangangaral na ito, nawa ito ay makatulong sa atin ngayong pong gabi. Amen? At ang ating pong bibigyan pansin ngayong gabi ay may kaugnayan sa salitang corona. Amen? Yung salitang corona. Kasi yung pong napapanahon nating karamdaman na nararanasan ng sandaigdigan ay tinatawag po itong coronavirus. So, nagkaroon ng katanungan sa aking isipan, bakit kaya ito tinawag na coronaviruses are actually a family of viruses that cause respiratory infections according to World Health Organization. So, ito palang corona ay hindi isa, kundi ito palang coronaviruses ay isang pamilya, magkakamag-anak na viruses. Amen? And having a name matters to prevent the use of other names that can be inaccurate or stigmatizing. So, nilalagyan lang ng iba-ibang mga pangalan yung pamilya ng viruses na ito. So while many of the coronaviruses out there, they don't give humans too much trouble. Hindi po lahat ng coronaviruses ay nagbibigay doon ng pinsala. Amen? Some strains are responsible for mild cases of the common cold. Amen? Yung ibang mga kapamilya ng coronaviruses na ito ay yung nagbibigay sa atin ng pangkaraniwang pagkakaroon ng sipon. But other types that initially infect animals can evolve to infect humans. Pero merong mga uri ng viruses na ito na kapag ito'y nakaapekto sa mga hayop, ay maaaring maipasa yung sakit o yung virus na ito mula sa hayop patungo doon sa
tao and can cause more severe diseases. For example, Middle East Respiratory Syndrome, yung pong tinatawag na MERS-CoV. And Severe Acute Respiratory Syndrome, yung tinatawag nating SARS. And the latest, the coronavirus to make the leap from animals to human is the one the world is concerned about right now. Okay? So ito po yung tinatawag nating SARS-CoV-2. Yung pong virus na meron tayo ngayon, it is commonly known as SARS-CoV-2. So where do coronavirus come from? Saan ba nanggaling itong coronavirus? Okay? So coronaviruses are viruses that circulate among animals. Ito palang coronaviruses, nanggaling pala ito, particular ay sa mga hayop, with some of them also known to infect humans. For example, bats, itong paniki, are considered natural host of these viruses, yet several other species of animals are also known to act as a source of coronaviruses. For instance, Middle East Respiratory Syndrome or MERS-CoV. Pag sinabi pong MERS-CoV, Middle East Respiratory ay yung pinaka-matured na bunga ng kape, dinudumi nila yun, at yun po yung isa sa pinakamahal na kape. Ito pong mga civet, palm civet, yung pong isa rito. And you may have heard also the coronavirus on everyone's radar right now, referred to as the new or the novel coronavirus. Kaya pala yun ay novel coronavirus. Na ang tawag natin nung una ay nCoV. Tapos naging COVID. Ano po? nCoV muna. Novel coronavirus, kaya nCoV. And that's simply because it is the latest coronavirus to be discovered in humans. Kaya po ito ay tinawag na novel coronavirus dahil ito yung pinakabago na natuklasan ng tao. Amen? So what COVID-19 does mean? Ano bang ibig sabihin ng COVID-19? So pag sinabi pong COVID-19, yung pong sakit na nakukuha dun sa virus. So yung pong virus ang tawag natin dun ay nCoV, novel coronavirus. Yung po yung nagse-circulate. Amen? At kapag dinakuha ng isang host o isang tao, ito po yung nagiging COVID. O tinawag natin ay COVID-19 sapagkat it stands for Coronavirus Disease 2019. That's why COVID-19. So yun po, viruses and the diseases they cause in humans are each given distinct names and abbreviations even when they are in the same family. Kahit po sila ay isang pamilya, binibigyan sila ng mga pangalan para po hindi magkaroon ng kalituhan. And this new virus is called SARS-CoV-2. Medically, ang tawag po dito sa virus na ito na ating pong kinakaharap ay SARS-CoV-2. And yung COVID-19 is the name for the disease in humans caused by the new virus. Amen? Kaya kung ibig sabihin naman ng SARS-CoV-2 ay Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Yun po ang ibig sabihin ng SARS-CoV-2. Pero ito po ay binigyan ng abbreviation ngayon para magkaroon ng distinction between dun sa SARS-CoV-1. So chances are, though we heard new coronavirus or novel coronavirus or COVID-19, all are used interchangeably. And lately, and it's honestly fine to use any of those in conversation, but probably we just need to remember the novel or the new coronavirus refers to the virus itself, while COVID-19 refers to the disease that it caused in humans. So yun po yung dahilan. Amen? At sinasabi ko mga bagay nito sapagkat ang pag-uusapan po natin ay may kaugnayan dun sa salitang corona. Amen? Dun sa salitang corona. Sapagkat dapat ang mga mananampalataya, maunawaan nila, kailangan nila ng corona. Amen? Ang mga mananampalataya, kailangan ng corona. Kaya, ang tanong, may corona ka ba? Amen? May corona ka ba? Sapagkat ito, sabi nga, yung salitang corona, ito po yung ginagamit din natin. Amen?
Literally, pag sa mga pag tayo po ay binibigyan ng mga award ang mga nanalo sa isang patimpalak ay binibigyan ng corona, di ba? They've been crowned. Sila po nilalagyan ng corona. Pero how can we apply this crown, this corona? Amen, ating pong pag-uusapan. Ating pong bigyan ng pansin ng ilang mga katotohanan. Amen. Sa aklat po ng Korinto, meron pong sinasabi sa 1 Corinthians chapter 3, verse 12 hanggang 15, ganito po ang sabi, "Datapwat kung ang sino man ay magtatayo sa ibabaw ng pinagsasaligan ng ginto, pilak, mga mahalagang bato, kahoy, tuyong dayami, ang gawa ng bawat isa ay mahahayag. Sapagkat ang araw ang magsasaysay, sapagkat sa pamamagitan ng apoy ay inihahayag, at ang apoy rin ang susubok sa gawa ng bawat isa, kung ano yaon." 14. "Kung ang gawa ng sino man ay manatili na kanyang itinayo, sa ibabaw niyaon siya tatanggap ng kagantihan. Kung ang gawa ng sino man ay masunog, ay malulugi siya. Ngunit siya sa kanyang sarili ay maliligtas, gayon may tulad sa pamamagitan ng apoy." Yung pong verse 14, if any man's work abide, which he has built thereupon, he shall receive a reward. He shall receive a reward. Amen? Siya ay tatanggap ng gantimpala. At yung pong gantimpalang yun, the believer's special reward are called crowns. Amen? And they are 4 in numbers. According to the Bible, meron pong 4 na mga pangunahin, na mga corona, putong o crown na dapat ay taglayin ng mga mananampalataya. Amen? Dapat ay taglay ng mga mananampalataya. Kaya nais kong mangaral sa paksa, may corona ka ba? O may corona ka kaya? Amen? Alin man dun sa dalawa. Okay? May corona ka ba? O may corona ka kaya? Amen? Sabi nga, amen, sa ating po pag-uusapan na mga talata, the believer's judgment before the judgment seat of Christ is not a judgment of condemnation, but that is determining the believer's awards. So meron pong darating na judgment seat of Christ na tinatawag, ito po yung Bema judgment, amen, and it will take place at the coming of our Lord Jesus Christ. Amen? At ito nga, yung pagbibigay ng gantimpalang ito sa judgment seat of Christ ay tatanggap ang mga mananampalataya. Amen? At meron pong dalawang pangunahing talata na kaugnay rito. Binasa ko na yung isa kanina, 1 Corinthians chapter 3, verse 12 hanggang 15. At yung isa naman ay 2 Corinthians chapter 5, verse 10. And in our life and services, each believer is building upon the foundation of Christ Jesus. So we must answer before Christ's tribunal or Bema judgment to have our work tested as a basis for recompense. Merong kagantihan yung ating mga ginagawa. At yung ating kung ginagawang paglilingkod, kinategorize ito ng Biblia o sabi nga binigyan ng paghalintulad. Sabi doon, his service or their service may be revealed to be gold, silver, precious stones, or to be hay, wood, and stubble. Amen? The latter will not stand the test in the crucible of Christ's glory if what he has built on the foundation of Christ Jesus is worthless. Rewards or crown. Kaya ibig sabihin, ngayon pong gabi ito, totoo na ang kaligtasan natin ay malaking gantimpala na. Amen? Yung po tayo maligtas. Pero aside from that, ang Biblia ay nangungusap na meron po tayong mga gantimpala na pwede pang makuha after salvation, after the reward of salvation. Meron po mga karagdagan ng mga reward. At ito po ibinase ng salita ng ating Panginoon, siya po nating pag-uusapan ngayong gabi. And we have 4 crown. Amen? O meron tayong 4 na corona. Number 1 natin pong bigyang pansin, yung tinatawag na corona ng katwiran or crown of righteousness. Amen? Sa mas mababa o mas malalim na salin, ang gamit po dito ay putong. Amen? Pero sa atin bilang mga Pilipino, yung po mga common language natin, hindi po masyadong kilala yung salitang putong. Amen? Mas kilala natin yung salitang corona. Amen?
Kaya po, ito yung ating bigyan pansin muna, corona ng katwiran or katuwiran. The crown of righteousness. Sapagkat tayo bilang mga mananampalataya ay tinatawag tayo ng Panginoon upang lumakad sa katuwiran. At upang hanapin ang katwiran, amen, sumunod sa katwiran. 1 Timothy chapter 6 verse 11. Mababasa po natin ang mga talata ng salita ng ating Panginoon. Datapot ikaw o tao ng Diyos, tumakas ka sa mga bagay na ito. Saan yun? Sa kasamaan, kasalanan, kalikuan, at sumunod ka sa katuwiran. Follow righteousness. Sa kabanalan, sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis, at sa kaamuan. Follow righteousness. Sundan mo, amen, ang katuwiran. So tayo po ay tinatawag ng ating pong Panginoon sa paglakad sa kanyang katuwiran. Not in our own righteousness, because we will become self-righteous if we are following our own righteousness. But we need to follow God's righteousness. Doon tayo dapat sumunod sa katuwiran ng ating pong Panginoon. Hindi mo madali ang sumunod sa katwiran ng Diyos. Merong pagbabata, merong paghihirap. Pero sabi nga, pinagpala, mapapalad ang mga tao na ang sinusundan ay ang katuwiran ng Diyos. 1 Peter chapter 3 verse 14. Tatapwat kung mga bata kayo, amen, if all of you suffer for righteousness sake, kung kayo'y magsipagbata nang dahil sa katwiran ay mapapalad kayo. Blessed are you, amen, and be not afraid of their terror, neither be troubled. Kung tayo daw ay sumusunod, we are following righteousness, amen, ay mapalad tayo, amen. Mga galak tayo, mga agsaya tayo, kung ang sinusundan natin ay ang katuwiran ng ating pong Panginoon. Bakit? Sapagkat ang katwiran na ito ng Diyos na ating pong susundan o sinusundan, ito po ay magdadala ng gantimpala. Amen? At hindi po madaling lumakad sa katuwiran. Kasi ang tao, sabi nga, namulat sa kaisipan ng kalikuan. Ang katuwiran, ibig sabihin, diretsyo. Pero tayo bilang mga tao, in our human nature, tayo po ay ang nasa lagi ay hindi sila magkakaroon ng pagkakataon na taglayin ang gantimpalang ito. Sapagkat dapat ito po ay dinidesire. Amen? And this crown that I've been talking about, amen, ito po ay dapat ninanasa. Amen? This crown is expected to receive as a reward for our good fight and keeping our faith and finishing our course as believers. Si Pablo, taglay ang pagnanasang ito. Amen? Inaangkin niya na mapasa kanya ang korona ng katuwiran. Crown of righteousness, putong ng katwiran. Amen? Nasabi nga niya, hindi lamang siya ang magtataglay nito, kundi marami. 2 Timothy chapter 4, mababasa po natin 7 hanggang 8, ang sabi niya rito, nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka, natapos ko na ang aking takbo, iningatan ko ang pananampalataya. 8. Okay, 2 Timothy chapter 4 verse 8, kasunod na talata, buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong ng katuwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon. Take note, ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na iyon at hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. So yung pong nagdi-desire na taglayin ang koronang ito, ang putong na ito, ang crown na ito, pwedeng tumanggap. Amen? Sabi nga rito, amen? And not only to me, but unto all them also that love His appearing. Sa lahat na nagnanasa na sa pagkakita na sa ating pong Panginoon sa kanyang pagbabalik, amen, ay maaaring tanggapin o taglayin niya ang crown of righteousness. Amen? Kaya ang tanong, taglay mo ba ito? Meron ka bang korona ng katuwiran? Amen? Sapagkat ang koronang ito, it is also known as the winner's crown.
Ito po ay, sabi nga, putong ng pagtatagumpay. Amen? Sapagkat ang, sabi nga ay pagsunod sa katuwiran ay metaphorically, sa metaphor na pangungusap, ay ginamit ni Apostol Pablo yung pong, sabi nga ay pagkakaroon ng disiplina bilang atleta. Amen? Pagkakaroon ng disiplina bilang manlalaro, athletics metaphor. Nang ibig sabihin, kapag ikaw ay sumusunod sa katuwiran ng Diyos, kailangan mo ng pagsasanay. Amen? Kailangan mo ng pagtitimpi. Kailangan mo ng disiplina. Amen? At kailangan mo ng layunin na ikaw ay managumpay. So this is a winner's crown. Itong righteousness crown ay isang winner's crown. Yung mga magtatagumpay, kaya hindi lahat ay magsisipagtagumpay sa bagay na ito. Marami ay mahuhulog sa kasalanan, kalikuan, kahit nakakilala na sa ating Panginoon. Pero ang binabanggit dito, ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 9, verse 25 hanggang 27, ay yung pagsupil doon sa ating laman at pagkakaroon ng disiplina. Sabi nga rito, niyaong walang pagkasira. Amen? Na sinasabi ni Apostol Pablo, yung mga sumasali sa mga palakasan, sa mga palaro, sila po ay ginagantimpalaan ng korona sa kanila pong panahon, pero may pagkasira. Pero, sabi niya, yung pong mga mananampalataya, inalintulad niya ang kanyang sarili sa verse 26, ako nga'y tumatakbo sa ganitong paraan, katulad ng sports, ng track and field. Sabi niya, na hindi gaya ng nagsasapalaran sa ganito rin, ako'y sumusuntok, parang boxing, na hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. Ngunit hinahampas ko ang aking katawan at aking sinusupil baka sakaling sa anumang paraan, pagkapangaral ko sa iba, ako rin ay itakwil. So he disciplined himself for this righteousness crown, for this winner's crown. Kailangan niyang bantayan yung kanyang sarili. Amen? Kaya napakahalaga ng bagay na ito. Amen? May corona ka ba ng katuwiran? Pangalawa, nating bigyan pansin. The crown of life. Ang corona. Amen? Ng buhay. Ang putong ng buhay. Amen? At ito po ay isa rin sa gantimpala na pwedeng tanggapin ng isang mananampalataya. And come to think of it, kung pag-isipan natin mabuti ngayong gabi, halimbawa, iba-iba ang mga mananampalataya. At yung iba, talagang sabi nga yung commitment nila ay 101% sa paglilingkod sa Diyos. Yung kanilang pagdalo, yung kanilang pagbibigay, lahat ng ginagawa nila for the sake of gospel, for the sake of God's kingdom, talagang ibinigay nila yung kanilang buhay. Pero may mga mananampalataya, 75% lang. Yung paglilingkod at commitment. Meron 50%, 25%. Amen? So iba-iba yung percentage ng commitment. Sa palagay niyo ba, pare-pareha sila ng tatanggapin na reward? Amen? Of course. Amen? Kung sino yung mas maraming ibinibigay sa uri ng kanyang paglilingkod sa Diyos, mas marami siyang tatanggapin sa Panginoon. Amen? At napaka-unfair naman na ang paglilingkod ng tao ay magkakaiba, tapos pare-parehas yung kanilang tatanggapin. Di ba? So hindi, alam ng Panginoon yung kanyang ginagawa. So itong crown of life, itong putong ng buhay o corona ng buhay, ay tinatawag itong martyr's crown. Martyr. Amen? From the word martyr, kaya martyr's crown. Blessed is the man that perseveres under trial, for once he has been approved, he will receive the crown of life. Sa aklat ng Santiago, chapter 1, verse 12. Amen? Mapalad daw yung mga taong nagsisipagtiis ng tukso, sapagkat pagkasubok sa kanya, siya tatanggap ng putong ng buhay na pinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa kanya. Amen? Mapalad daw yung mga tao na kaya niya, he can endure temptation. Kaya niyang mapaglabanan ng anumang uri ng pagtukso upang siya'y manatili na naglilingkod sa ating Panginoon. At kapag sinabi natin tukso, hindi lamang po ito tumutukoy sa tinatawag na mga sexual sin. Ang tukso ay marami pong anyo. Amen? Sa paglilingkod sa ating Panginoon, napakarami po riyan yung pong tukso ng compromise, yung pong ikompromiso yung iyong paglilingkod. Diba? Isa po yung uri ng tukso. Diba? Balik sa mga bisyo, yun po ay tukso din, di ba?
sa pananalapi. Yun po ay pwedeng maging temptation din. So napakaraming temptation na pwedeng mahulog ang mga tao. At yung pong makapagtitiis, sabi nga, it means that you are willing or prepared until death, hanggang sa kamatayan. You are prepared to die for the sake of gospel. But those who live prepared to die for their witness receive also this crown. Amen? Ang martyr's crown na ito. This crown of life. Yung pong mga tao na handang magsakripisyo ng kanilang buhay sa paglilingkod sa Diyos. Di ba sabi nga ng salita ng Panginoon, kapag binasa po natin yung mga kasaysayan, ang mga unang alagad, amen, ang kanilang paglilingkod ay buwis buhay. Ano yung buwis buhay? Nakataya yung kanilang buhay. Si Aquila at si Priscilla, sabi doon na ay ipinain pa nila ang kanilang leeg, alang-alang, amen, sa kanilang kamanggagawa na si Pablo. Amen? They are willing to sacrifice their neck. Amen? Sila po ay willing na magsakripisyo, na sila ay, sabi nga, hanggang kamatayan, makatulong lang sa kaharian ng ating pong Panginoon. At ang katotohanan, hindi po lahat ay ganito ang uri ng paglilingkod ng mga mananampalataya. Well, hindi po natin masisi sapagkat sabi nga, ang commitment natin ay nakadepende sa bawat isa. Amen? Hindi po natin pwedeng prasahin ang mga tao. Amen? Kundi ang lahat ay according sa kanila pong pagpapasya. Revelation chapter 2 verse 10, huwag mong katakutan ang mga bagay na iyong malapit ng tiisin. Narito malapit nang ilagay ng dyablo ang ilan sa inyo sa mga bilangguan upang kayo'y masubok at magkaroon ng kapigatian ng 10 araw, magtapat ka hanggang sa kamatayan at bibigyan ka ng putong ng buhay. Yung pong mga mananampalataya na they are willing, men, to sacrifice their lives. They are willing, men, to prepare their life unto death for the sake of serving and witnessing God. Amen? Witnessing for God. Kaya po, yun po ay isang uri din ng, sabi nga ay, corona. Amen? Taglay kaya natin ito. Kaya nating magsakripisyo. Kaya nating tawagin na martir na katulad ni Esteban, ni Pablo. Amen? Na ang kanilang buhay. Amen? Sabi nga ni Apostol Pablo, ang kanyang buhay, hindi niya inaaring kanyang sarili. Amen? He is willing, amen, to sacrifice himself for the sake of the gospel. Amen? Kaya naman, ang lalaking ito, amen, taglay ang katangian, amen, ng mga bagay na hinihingi ng ating Panginoon. At ako'y naniniwala, kailangan din natin ito. Ang tanong, are you willing? And are you prepared for the sake of the gospel, even unto death? Amen? Yung bang talagang, sabi nga, buwis buhay na paglilingkod sa Diyos. Ibig sabihin, hindi ka nauurong. Amen? Dire-diretso, wala nang balikan. Amen? Aside from that, yung pong pananagumpay habang naglilingkod ka. So, ito po ay mga gantimpala na pwede po nating makuha. Number 3, crown of rejoicing. Yung gantimpala ng kagalakan. Amen? At ito po isang napagandang gantimpala. Sapagkat ito po hindi uri ng kagalakan na sabi nga ay mararanasan natin dito sa lupa. Kundi ang kagalakan ito, amen, ay makalangit na kagalakan. Amen? Sapagkat ito po ay, sabi nga, for glory and for joy. Sabi nga rito, pwede mong ipagmapuri. 1 Thessalonians chapter 2 verse 19 hanggang 20. Sabi rito, sapagkat ano ang aming pag-asa o ang aming katuwaan o ang aming putong na ipinagmamapuri. Amen? Ano daw yung putong na ipinagmamapuri ni Apostol Pablo? Hindi baga kayo rin sa harapan ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pagparito? Again, hindi baga kayo rin sapagkat kayo ang aming kaluwalhatian at ang aming katuwaan. Ang sabi ni Apostol Pablo, men, sa bahaging ito, isang putong na may pagmamapuri yung mga tao, men, na nakakilala sa ating Panginoon. For what is our hope, our joy, our crown of rejoicing? Are not even you in the presence of our Lord Jesus Christ at His coming? For you are our glory and joy. Amen? Yun daw putong na may pagmamalaki
na magdadala ng kagalakan sa buhay ng isang tao na sumampalataya sa ating pong Panginoon ay yung mga tao na kanyang nadala, sabi ni Apostol Pablo. So it is also called the soul winner's crown. Soul winner's crown. Kaya yung pag-akay ng mga kaluluwa sa mga tao para sa ating Panginoon, pag-akay ng mga tao sa ating pong Panginoon upang sila'y madala, sa kaligtasan at sa buhay na walang hanggan, yan po ay merong gantimpala. The more na nakakaakay tayo ng mga tao mula sa kalikuan, mula sa kasalanan, mula sa kadiliman, mula kay Satanas, patungo sa kaliwanagan, patungo sa kaharian ng Diyos, patungo sa ating Panginoong Hesus, meron pong gantimpala na tayo po ay matatanggap. Kaya ang tanong, may corona ka ba? Amen? May corona ka ba ng kagalakan? Pastor, meron ako coronavirus. Huwag na yan, sa'yo na lang yan. Ang kailangan natin ngayong buong gabi ay ang corona ito, the crown of rejoicing, a soul winner's crown. Amen? Note that Apostle Paul are expecting, or he's expected to receive this crown at the coming of our Lord Jesus Christ. And this is the soul winner's crown. Amen? Ito po yung tinatawag na corona. Amen? Putong ng kagalakan dahil sa pag-aakay ng mga kaluluwa. Proverbs chapter 11 verse 30, sa mga talatang ito ay magpapahayag po sa atin at mangungusap na sabi nga, isang katalinuhan, isang kapantasan, isang karunungan kung tayo po ay nagdadala ng mga kaluluwa sa ating Panginoon. Proverbs 11 verse 30, ang bunga ng matuwid ay punong kahoy ng buhay, at siyang pantas ay humihikayat ng mga kaluluwa. Siyang pantas. Amen? And he that wins soul is wise. Amen? Kaya kung gusto natin maging matalino, pantas, marunong sa harapan ng Diyos, kailangan natin na mag-akay. We need to win souls for Christ. Amen? Sapagkat ito po'y magandang gantimpala pagdating ng araw. Amen? Sapagkat ang katotohanan ng kagalakan na naidudulot nito ay hindi kayang tumbasan ng kagalakan na pwede nating makakuha sa ibang mga bagay, sa paglilingkod man o sa labas ng paglilingkod. Alam niyo po, napakasarap ng pakiramdam kapag may mga tao nakakilala sa ating Panginoon na ginamit ka o ginamit ako, ginamit tayo bilang instrumento. Amen? Yung bang makita mo ng isang tao mula sa kalikuan, mula sa kasalanan, nagkaroon ng pagbabago ng buhay, nagkaroon ng katiyakan ng kaligtasan, nagkaroon ng magandang destiny dahil naging instrumento tayo. Amen? Ang sarap ng pakiramdam. Pero, hindi lamang dito yun sa lupa. Ang kagalakang yun, amen, ay meron pong katumbas na sabi nga ay reward, kagantihan sa ating pong Panginoon. Kaya ngayong gabi, mga minamahal, I encourage every one of you, amen, na tayo pong lahat ay magkaroon ng pagnanasa na mag-akay ng mga tao upang makapanumbalik sa ating Panginoon. Whether backsliders o whether sila po ay genuine sinners, amen, mga talagang lehitimo na mga makasalanan, at sila'y madala natin as new converts, radical converts sa ating pong Panginoon, napakahalaga. Amen? Sapagkat ang isang tao na manumbalik sa kasalanan ay marami pong kasalanan at kamalian ang natatakpan. Sabi nga, kaya napakahalaga po ngayong pong hapon na ito. Napakahalaga. Amen? Kung paanong napakabilis kumalat ng coronavirus sa ating pong panahon, dapat ay ganun din kabilis tayo. Amen? Nasabi nga ay mag-akay ng mga kaluluwa at tayo magtaglay ng koronang ito, ng putong na ito, ng crown na ito. Amen? Soul winner's crown. Napakahalaga po nito, mga minamahal. Amen? Kung po'y naniniwala, ito po ay magdadala sa ating Panginoon ng kagalakan sa kanyang puso kapag tayo po ay nakapagpanumbalik ng mga tao mula sa kalikuan, mula sa kadiliman, mula sa kasalanan, patungo sa kagilagilalas na kaliwanagan
ng ating Panginoon. Aklat ng Santiago chapter 5 verse 19 hanggang 20. Sabi ng salita ng Panginoon, mga kapatid, kung sino man sa inyo ay nalilihis sa katotohanan at siya ay papagbaliking loob ng sino man, ay alamin nito na ang nagpapabalik loob ng isang makasalanan mula sa kamalian ng lakad niya ay magliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at magtatakip ng karamihang kasalanan. Napakagandang talata na nagpapaunawa sa atin. We became an instrument of salvation. Hindi po tayo literal na nagliligtas. Amen? Ang ating pong Panginoon. Pero sabi doon, ang isang makasalanan na mula sa kamalian ng lakad niya ay magliligtas ng isang kaluluwa. Kaya po napakaganda. Amen? Na kung tayo po'y maging instrumento ng ating Panginoon, amen? Sa Kanya pong ministeryo ng pagliligtas, tayo po'y maging instrumento ng ating Panginoon. Napakagandang kagalakan, napakagandang kalalagayan. Amen? Na tayo po'y maging instrumento at kagamitan ng ating pong Panginoon. Amen? Kaya yun po yung dahilan kung bakit sinasabi ang mga bagay na ito upang ipaunawa sa atin. Amen? Sabi nga rito sa English version, maganda po yung translation sa English sa chapter 5 verse 19. Brethren, if anyone among you wanders from the truth and someone turns him back, let him know that he who turns sinner from the error of his way will save a soul from death and cover a multitude of sins. Amen. Will save a soul from death. Siya po ay makapagliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan. Amen. Kaya po napakahalaga na tayo po'y maging instrumento ng ating Panginoon upang magpanumbalik ng mga tao mula sa kanilang kasalanan patungo sa katuwiran ng ating pong Panginoon. We need to be a soul winner. Number 4. Yung tinatawag na crown of glory. Korona ng kaluwalhatian. And this is the crown for leaders, pastors, and elders of the church. Amen? Ito po ay especially or specifically para po dun sa mga naglilingkod sa usapin ng leadership, pamumuna, pamamahala. Amen? Sapagkat ito po yung pinagkatiwala ng ating Panginoon. Amen? Sa mga sabi nga ay tagapanguna. Amen? Mga pastors, leaders, amen, na pinabangon ng ating pong Panginoon. So this crown of glory ay particular sa mga tao na nagmiministeryo sa usapin ng pamamahala. The Greek word for crown is Stephanos, which is the crown awarded at the games. It was made of olive or laurel and soon faded. The crown of glory which the Lord will give to His under shepherds will outlast the age. 1 Peter chapter 5 verse 1 hanggang 4, mababasa po natin dito yung pong sinabi ni Apostol Pedro bilang pastol ng Panginoon na ang punong pastol, wala iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, ay magbibigay ng gantimpala. Amen. 1 Peter chapter 5 verse 1 hanggang 4, sabi dito, sa matatanda nga sa inyo, ito po yung mga leaders, the elders, umaaral akong matandang kasamahan ninyo at isang saksi sa mga hirap ni Kristo na may bahagi naman sa kaluwalhatiang ihahayag. Verse 2, pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyo, na magsigamit kayo ng pagpupuno na hindi sa pilitan, kundi may kasayahan na ayon sa kalooban ng Diyos, na hindi dahil sa mahalay na kapakinabangan, kundi sa handang pag-iisip. Verse 3, hindi din naman gaya ng kayo'y may pagkapanginoon sa pinapangasiwaang ipinagtagubilin sa inyo, kundi kayo'y maging mga uliran ng kawan. At pagkahayag ng Pangulong Pastor ay magsisitanggap kayo ng di nasisirang putong ng kaluwalhatian. Hindi nasisira. Amen? And when the shepherd or the chief shepherd shall appear, you shall receive a crown of glory that fade not away.
isang korona, isang putong, amen, na kanyang kaluwalhatian, ang kanyang kinang ay hindi nasisira, hindi nawawala. Amen? Kaya sa mga mananampalataya, mga kapatiran, amen, sa mga manggagawa ng ating pong Panginoon, amen, meron pong special reward na binibigay ang ating pong Panginoon sa bahaging ito. Amen? Ito po ay tanging gawad, sabi nga, na ibinibigay sa mga magpapasya ng kanilang buhay. Hindi lamang sila makikipagtiis sa buhay na ito, hindi lamang sila mag-aakay ng mga kaluluwa patungo sa kaharian ng ating Panginoon. Amen? Hindi lamang sila mananatili, amen, para sumunod at lumakad sa katuwiran ng ating pong Panginoon. Hindi lamang sila mag-aalay ng kanilang buhay, kundi sila ay handang tumugon sa panawagan ng pamamahala. Na kung saan ito po ay pinakamataas na panawagan. Amen? The highest calling of all the calling. Pinakamataas na panawagan sa lahat ng panawagan. Amen? Sabi nga rito, ito po hindi mawawalan ng ganti. Hindi po mawawalan ng, sabi nga, kapakinabangan. So lahat po ng ating ginagawa, kaya po ang ating teksto na ating pong binasa kanina ay may kaugnayan sa, sabi nga ay mga ginagawa natin, anong klase, anong uri ng ating paglilingkod na ginagawa sa Panginoon. Saan gawa? Amen? Anong materyales gawa ang ating pong paglilingkod? Amen? Our service may be revealed to be gold, to be silver, to be precious stones, or it is to be hay, wood, and stubble. Amen? Na kung saan, sabi nga, hindi po tatagal sa pagsusubok ng apoy. Sinasabi ko mga bagay nito sapagkat, sabi nga, lahat po ng ating pong ginagawang paglilingkod dito sa ating pong Panginoon ay may nakataan, may nakalaan na gantimpala. Merong putong, merong korona. Amen? At ako po'y nangangarap, amen, na mga bagay na ito ay aking kaglayin sa muling pagparito ng ating Panginoon. Sapagkat ako'y naniniwala, nalalapit na. Malapit na, nasa pintuan na natin, nasa atin ng harapan, amen, ang mga kaganapan na nagsasabi ng ating Panginoon ay muling magpabalik. Amen? At ang bagay na ito ay magaganap at mangyayari. Ito tinatawag na Bema Judgment. Ito tinatawag na pagbibigay ng reward. Ito po sa pagbabalik ng ating pong Panginoong Hesukristo. Amen? Kaya napakahalaga, masarap, sabi nga. Sabi rito sa mga talata natin pong binasa at pinag-uusapan kung ang gawa ng sino man ay manatili, kung yun daw yung ating paglilingkod ay nananatili. Amen? Na kanyang itinayo sa ibabaw niyon, siya ay tatanggap ng kagantihan. Kung ang gawa ng sino man ay masunog, ay malulugi siya. Ngunit siya sa kanyang sarili ay maliligtas, gayon may tulad sa pamamagitan ng apoy. Yes, salvation was there. Amen. Nananatili ang kaligtasan. Pero sabi nga, kung ang mga ginagawa natin ay hindi magdadala upang tumanggap tayo ng gantimpala, nakakalungkot man isipin, hindi po lahat, amen, ay maangkin ang corona na ito. Kaya kailangan magkaroon tayo ng desire. Amen. Katulad ni Apostol Pablo. Amen. Bagamat hindi po tayo nabubuhay para sa reward, kundi ginagawa natin ito dahil tayo po ay nakakilala talaga sa ating Panginoon. Katulad ni Apostol Pablo. Amen. Malalim ang kanya pong desire, ang kanyang layunin. Malalim ang kanyang damdamin sa ginagawang paglilingkod. Amen. Not just because of the crown. Amen. Hindi lamang para doon. Pero sabi nga, andun yung kanyang damdamin at paniniwala na merong gantimpala na ipagkakaloob ang Panginoon sa mga tao. Kaya nga sabi niya, hindi lamang ako, kundi sa lahat na magsisipagnasa. Kundi sa lahat, amen, those who will desire, amen, sa lahat ng mga magsisipagnasa sa mga bagay na ito'y para sa lahat ng mga mananampalataya. Kaya ang tanong ngayong gabi nito bago ko po iwanan ang pangangaral ng salita ng Diyos, amen, may corona ka kaya natatanggapin sa pagharap natin
sa hukuman ng ating Panginoong Jesus. We're not talking about the great white throne judgment. Amen? Hindi po natin pinag-uusapan yung white throne judgment. Ang pinag-uusapan po natin dito ay Bema judgment ng ating pong Panginoon. Are we receiving crown from our Lord as we serve God while we are here right now? Meron kaya tayo maukuha ng mga gantimpala? Meron kaya tayo maukuha ng mga putong? May corona ka kaya? Amen? Pagamat marahil hindi po ito literal na corona na igagawan sa atin kasi sabi nga, very awkward naman. Amen? Kung halimbawa ang isa tumanggap ng 4 na putong o 4 na corona patong-patong sa kanyang ulo. Amen? So, hindi po yun ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin, ito po ay metaphorically. May metaphor po yung ating pinag-usapan dito. There are rewards waiting for those men serve God, for those who will serve God. Men wholeheartedly, committedly, men, yung buong-buo talaga na paglilingkod sa ating Panginoon. At ako po ay umaasa ng bawat isa sa atin ngayong gabi, men, makaangkin tayo ng mga gantimpala. Hindi man lahat ay makuha natin. Men, sabi ko nga, hindi man lahat ay makuha natin, pero yung desire na magkaroon ng gantimpala habang tayo naglilingkod. Amen? Bagamat gantimpala ng kaligtasan, meron tayo, pero sabi nga ng salita ng Panginoon, meron pang mga naghihintay na gantimpala. Diba sabi ko nga kanina, it's very unfair na yung mga tao na naglilingkod ng buong katapatan sa Panginoon at yung mga tao na sabi nga half-heartedly, may yung paglilingkod, partial, amen? Hindi talaga binubuhos yung buong commitment, ay pare-pares lang sila na tatanggapin sa Panginoon. So it's very unfair. Kaya mismo ang salita ng Panginoon nagpapaunawa sa atin. Amen? Sa mga bagay na ito, paano natin itinatatag ang ating buong paglilingkod. Ang kinin natin, amen, ang mga putong, ang kinin natin, amen, ang mga korona ng gantimpala ng ating pong Panginoon. Kaya ngayong gabi, kauliulian, may korona ka kaya sa pagharap sa Panginoon. Alisin mo ang coronavirus, corona na nanggagaling sa Diyos. Pagpalain kayo ng ating Panginoon, tayo po'y manalangin, yun pong gabi. Hallelujah. Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat po Diyos sa napakabuting pagkakataon na kami Diyos sa iyo pong tinubos ng banal mong dugo, Panginoon. At sa aming pagkaligtas, Panginoon, kami po ay tumanggap ng gantimpala ng katubusan at kaligtasan ito, Diyos. Ganun pa man, Panginoon, kami lubos din nagpapasalamat, Panginoon, na marami ka pang inihanda na kami bilang mga tagapagmana ng kaharian ng kalangitan, O Diyos, ay maaari pang tumanggap ng mga karagdagang gantimpala dahil po sa aming paglilingkod. Tulungan mo ang bawat isa ngayong gabi na maunawaan ang bagay na ito, na hindi walang kahulugan, na hindi walang dahilan, Panginoon, ang aming pong mga ginagawa, kundi bagkos, O Diyos, ay po'y sumasampalataya sa mga katotohanan ng iyong salita na ikaw ay naganda ng mga gantimpala sa iyong mga anak, O Diyos. Narito, Panginoon, nawa ang bawat isa ay tumanggap ng gantimpalang ito. Tumanggap ng putong na ito, Diyos, katulad ni Apostol Pablo na nagnanais at nagnanasa ng mga bagay na ito na kanya pong tinanggap na dahil sa kanyang paglilingkod. Naway maangkin namin ang mga bagay na ito, ang putong, ang korona, na nanggagaling sa iyo, Diyos. Maraming pong salamat, Panginoon, at minsan pa ang aking dalangin, pag-iingat at proteksyon sa bawat isa, Panginoon, magkagano pa man, mangyari ang iyong kalooban, hindi ang aming kalooban. Ito po ang aming samwat dalangin, ngayon gabi, sa pangalan ng Jesus. Amen. Praise God. God bless you all. Pagpalain kayo ng ating Panginoon.